Ang guilty pleasure ko, alam mo kung ano? Ano? Michelin star na mga ano. Gusto ko ma-experience yung mga mga restaurant Pero na. napunta ka na. Pero hindi siya yung Michelin star na 2-star, 1-star. Kasi yun yung fine dining na eh. Yung mga Bib Gourmand lang. Yung willing kang pumila. Oo. Ganyan, no. Ikaw, anong guilty pleasure mo pagdating sa pagtatravel? Pagkain talaga. Pagka-travel talaga. Kasi you have to understand, kahit sabihin mo meron dito sa version natin dito, iba pa rin yung legit na nandun eh. Iba pa rin yung lasa dun. Iba yung kinain mo yung pagkain dun mismo. Oo. Iba, kagaya ng pad thai. Dami kong natitikman ditong pad thai. Parang alam mo, okay. Hindi ganong same close. lang naman ng lasa. Pero yung experience na dun mo kinain. No? Correct. Saka isa pa na-enjoy ko pagta-travel, yung maglalakad-lakad ka lang. Oo, hindi ka sakay-sakay ng mga transportation nila. Oo. Tsaka yung be a local. Parang ganun ang atake. Immersed ka. Ano unang bansa mong pinuntahan? Thailand talaga. Ito ay kailan? Ano ba yun? 2018 yun. Actually, isa nga yun sa problema ko eh. Kasi feeling ko, kahit ano siguro yung kumpara mo sa unang bansang pinuntahan mo, walang tatalo yung sa first experience mo sa ibang bansa eh. Kahit sabihin mo pa sa akin na, ay, hindi ko pang first yung Thailand, second ko lang yan, third ko lang yan. Iba pa rin yung first country mo sa iba pa rin yung first country mo. Bakit? Nakaka-frustrate. Doon ako nagkaroon ng mild anxiety, mga papo. Imagine mo, ang saya na experience mo, wala kang iniintinding trabaho. Kwento ko lang, no? Nagkaroon kasi ako ng problema sa trabaho nun. Sobrang dami kong naging trabaho kasi in the past. As in, sobrang dami. To the point na pati tinignan mo yung resume ko, pag imbalsa mo na lang ata, hindi ko ginawa sa buhay ko. Oo. Ngayon, niresignan ko lahat kasi na-burn out ako, punta akong Thailand. Ngayon, sobrang enjoy ka, 7 days, fun, lahat, kinain mo lahat. Ngayon, bago lumipad yung aeroplano papuntang Pilipinas, nag-CR ako. Humuhuni yung ibon, mabango yung CR, bumubukas ng kusa. Paglapag mo dito sa naiinat, ang ina, mami, nakabukas yung bidet, pumapasag-pasag sa ibaba. Sa likod ng pinto, may ka-text, may tagahanap, chuchupain ka daw. Na-depress talaga ako. Sabi ko, balik na naman tayo sa shit. Alam mo yan. Kaya simula nun, kayod talaga ng kayod para makapag-travel din. Kasi para sa akin, di ko alam kung sa inyo, kayo ba, importante ba sa inyo yung travel? Ako sa akin kasi super importante siya. Oo. Ano yun, pampariset? Oo. Kasi may something na naibibigay siya sa'yo ng merong nakakagaang after mong mag-travel. Tsaka parang lumalawak yung pag nagiging cultured ka. Mas naiintindihan mo yung mga tao. Nagkakaroon ka rin ng clarity sa utak mo after mag-travel. Dami mo mga business ideas pag uwi mo, no? Oo, ang daming ganun. Pasabay lahat eh, no? Totoo yun. Ako naman, katulad ng sinabi mo, yung lumalawak yung culture na parang hindi ka nagiging small-minded na kala mo lang kasi noon, Pilipinas lang ang mundo eh. Na may intindihan mo na yung problema mo dito, hindi siya problema doon. Correct. Tsaka yung masyadong maliit yung, parang malalawak din yung, kunyari, ikaw kung nade-depress ka, marirealize mo lang din yung perspective na yung problema, ang liit lang pala nung kumpara dun sa buong mundo. Hindi ko alam kung bakit mo sinabi yun. Alam mo yun yung iisip ko kahapon. Alam mo kung bakit? Nung isang araw kasi, nagkakwentuhan lang kami ng best friend sa coffee shop. Tinanong niya ako, sabi niya, anong number 1 na gusto mo sa pagta-travel? Ang sinagot ko, nung Thailand, kasi isa pa, dagdag ko lang mga papo. Nung lumipad ako pa Thailand, may problema ako nung araw na papuntang Naiya. As in, problemado ako sa pamilya yon. Flight ko ng gabi. Ngayon, nung paglipad ng aeroplano, naalala ko yung sinabi sa akin ng kaibigan ko. Sabi niya noon, bawat isang pinto na yan, Clev, tandaan mo yung mga problema yan. Tapos nung lumilipad na aeroplano, nagiging maliit na lang. Tapos parang mga Christmas light na lang sila. So imagine mo, ang laki ng pinoproblema mo, halos parang gulong-gulo ka na, pero napakalaki pala ng mundo. Parang, alam mo yun, enjoy life, take life, alam mo yun. Dati kasi sinasabi natin sa masyado natin yung ultimo bagay na maliliit lang. Walang problema mo, di ba? Pinapalaki pa natin hanggang sa hindi na natin makontrol ba lumaki itong problema mo ito. Pero pag na-realize mo na hindi lang pala ikaw ang tao sa mundo. Hindi lang pala ikaw ang hindi lang pala ikaw ang nationality, hindi lang Pilipino lang pala ang tao sa mundo. So makikita mo talaga mas lumalawak yung perspective mo sa buhay, mas na-appreciate mo na, ay, okay lang pala, sige, at least, kaya palang solusyonan din tong lahat. Tsaka tingnan mo, makikita mo rin yung mga potensyal ng
Ibang bansa. ibang bansa Oo. na parang sana meron dito niya. Oo, totoo kaya yun. kaya naman Kaya pala naman pala. dito. Lalo pagka nakita mo, ay putya, may pera naman pala yung Pilipinas, Oo. nakurakot lang. Bili mo nalagi, may isang picture, yung mga pera nasa lamesa lang. No? Di ba? Oo, Yung saklap parang nun. yun yung masakit dun, yung pagka nakita mo, kahit yung simpleng sidewalk lang sa ibang bansa, nakakaingit Oo, na diba? di ba? Nung nakita mo ba yung perang yun sa 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 mesang lamesa? yun? Naisip mo ba na isang tumpok na, no? Isang bansa na? Oo, Isip mo, diba? nakapag-travel ka? Kaya nga. Wow! Di tsaka ang take ko doon, hot take ko doon, bago matapos ang issue na yun, pero sana hindi matapos, ang take ko lang doon, alam mo yung corruption naman, kahit naman saan meron eh. Totoo na mag-natin i-deny, kahit naman sa mga bansang ahead sa atin, sa mga first world country, meron yan eh. Pero sa akin lang, sana hindi nyo sinagad yung para sa taong bayan. Oo, Alam mo garapal yun? naman na masyado. Oo. Parang okay lang, sige na, magnakaw ka na, gets na natin yan, hindi natin mawawala. Pero yung para sa tao, huwag mo na sanang kinuha. Yun. Kung magnanakaw ka, magkano? Kunyari, Politiko ka, oo. kunyari may itong project na to, Teka lang, baka to? tumakbo ko dyan sa mga susunod na panahon. Ito 100 million to. Magkano sa 100 million na kukurakutin mo? Ano, siguro mga 10%? Oo. Ang laki naman. Teka lang, pwede ma-cut natin yun. Ako 5% lang. 5% ka lang. Kurot-kurot lang. So nakuha nyo na yung 10, may 5. Akin na siguro yung at least 50. Wala na nagawa. Pero masaklap na nagkurakot ka na nga, nilagay mo pa yung mukha mo sa mga poster. Oo. Ayun. Oo. Pero kung iisipin mo nga, kung ang lahat ng Pilipino makakapag-travel, mag-iisip din sila ng ganyan eh. Oo, ma-open din yung isip nila. Oo, malaking malaking eye-opener pagka nakapunta ka sa ibang bansa eh. Sabi mo nga, di ba, yung mga mukha nilalagay sa Poster. Sa poster. Oo. Sa ibang bansa ba nilalagay yung mukha ng tourism secretary? Wala Wala. kang nakikita ng gano'n. Wala eh. Parang ang nakita ko Si nga, Super Mario nga yung nakita ko sa sa Japan eh. So si Mario pala ang tourism secretary. Hindi. Tsaka kahit ng mga presidente ng ibang bansa, parang minsan umuwi ako ng bansang yun. Sa totoo lang honestly speaking, hindi ko alam kung sino presidente ng bansang pinuntahan ko na yun. Kasi wala kang makikitang ebidensya eh. Walang oo picture nga. nila, walang pangalan nila doon. Ang alam ko lang yung itsura ng hari ng Thailand. Ayun, bakit paano mo nalaman? Kasi nasa pera eh. Nasa Nasa pera lahat, tsaka lahat ng di ba? Lahat ng tindahan doon tindahan meron nila, doon. picture nila. Pero Tama. yung tourism secretary, para siyang hari dito. Ay, nagpapalusot pa kasi. Yung Kaya sabihin, nga. welcome yan sa amin. Tinignan ko yung poster. Wala namang welcome Wala na namang nakalagay. para saan ito? Ikaw naman, syempre, magpapalusot ka na lang din. Sabihin mo na yung totoo. Puta, na naman. Well, sabi nga nila, at least you have an excuse kaysa wala. Ang haba pa ng mga sinasabi niya sa Oo. di ba? Parang binulaklakin pa. Kaya, Catch us every week on YouTube, Spotify, or wherever you listen to podcasts. At syempre, i-follow na rin ang official social media pages sa Facebook, Instagram at TikTok para lagi kang updated sa masayang biyahe at kulitan sa kalsada.